Lobat ka na ba? Madalas tayong magpanik kapag naririnig na ang tunog na palobat na ang ating mga cellphone. Pero alam nyo bang may mga lugar sa Pilipinas na kailangan mo pang maglakad sa mabato at maputik na bundok, sumakay ng motorsiklo, tumawid sa ilog para lang makapag-charge? Papunta tayo ngayon sa isa sa mga malalayong sitio sa Norzagaray, Bulacan, kung tawagin nila Sitio Iligan. Andito tayo ngayon sa Angat Dam. Ito yung nagsusupply ng tubig sa Metro Manila. Mapapansin ninyo, mababa ang tubig ngayon. Kung nakikita ninyo yung mga puno na yon na wala ng dahon, on a normal day, kapag maraming tubig ang Angat Dam, dapat lagpas dun yung tubig. Dapat nandoon sa may mga bandang taas yung tubig. Pero nakikita ninyo talagang ubos ngayon yung tubig dito sa Angat Dam. Wala talagang tubig. Kaya rin, mas matagal yung magiging biyahe natin. Usually, mga 15 minutes lang ang pagbabangka papunta sa Sitio Iligan. Pero dahil medyo mababa ang tubig ngayon, mas mabagal tayo. Mga ilang minuto tayo abutin bago makarating doon? Lapit naman dyan po sa dito. Pero mula doon hanggang dito, mga 30 minutes, ganyan? Oo, mga 30 minutes. Doble yung biyahe. Dahil nga mababa yung tubig, usually pwede pa talagang magbangka hanggang malapit dun sa kanilang community. Pero dahil nga mababa yung tubig ngayon, kailangan nating maglakad. Tapos, mukhang aakyatin natin itong bundok na to. Dati nandyan yung tubig pwede sana magbangka dati kaso lang wala kasing tubig yung Angat Dam ngayon. So, medyo matarik-tarik yung aakyatin natin. Kasama ko sa lakbay na ito ang katutubong dumagat na si July. Siya ang naatasang mag-charge ng cellphone at flashlight ng mga kapwa niya residente sa Sitio Iligan. Bakit niyo po kailangan ng cellphone? Kasi nga po sa mga emergency nga po ng Mga emergency? Opo. Tulad ng ano? Tulad po ng gaya na may sakit, ng anak. Meron bang nanganak dyan? Meron po, nung nakaraan po may nanganak dyan. Sino? Tulad namin sa kabila, din nga sa may abot ng sasakyan. Hindi na po siya nakaabot ng ospital, pero nakatawag na po kami ng sasakyan. So yung mga ganong emergency, kailangan nyo talaga ng communication ba? Kumbaga, problema, walang kuryente. Pangunahing kinabubuhay ng mga dumagat, yung pangingisda. Ang estilo nila ng pangingisda, namamana sila ng isda doon sa ilog. Pero gabi lang nila yun pwedeng gawin kasi pinaka-aktibo yung mga isda, madali silang mahuli kapag gabi. Para mapana mo yung isda sa gabi, kailangan mo ng flashlight. Kailangan mag-charge. Kailangan po mag-charge. Oo. Ano po yun? Yung mga... Kalabasa po yun. Ito rin kalabasa to? Paano kayo nakakahanap ng buyer? Tatawag po sa mga kalala. Kakontak po kami, magtatanong. Oo. Baka may bibili na dyan ng kalabasa. May signal doon sa kanilang lugar. Problema, wala namang kuryente. Pag walang baterya yung cellphone mo, wala rin. Kaya po pag nagta-charge kami, Oo. pag may charge na ang cellphone, saka lang po yung bubuksan pag gagamitin rin. So ang cellphone talaga hindi laging nakabukas. Para ma-save yung battery niya. Tama nga naman. Hirap ano. Pagdating sa sitio, nagbahay-bahay na kami ni July. Ako po. Yung cellphone. Magpapa-charge po kayo? Opo. Ano pa-charge? Sige po. Flashlight. Cellphone? Wala po. Wala. Sige. Sino magpapa-charge pa? Cellphone. Nasaan na yung cellphone? Charge namin. Hindi, akin na. Wala na bang charge? Wala na. Kanino to? Sa akin. Sa'yo. Pag naki-charge kayo, may bayad yun? Wala po nga. Ang nagbabayad?
Makukuro. Isa lamang ang pamilya ni July sa halos 25 pamilya ng mga katutubong dumagat sa sitio Iligan. Po ma'am yung bahay namin, 5 po kami nakatira dito. Walang kuryente, walang masaksakan ng kahit ano pa mang pwedeng i-charge. Ito po yung yung lutuan. Medyo nga po siya. Ito po naman, pag kami kakain, di na lang po kami kakain. Yan, dito naman po yung tulugan namin sa loob. Flashlight lang po. Tapos wala po kasing kuryente dito eh. Walang solar man, wala. Nakilala ko rin dito si Ann at ang kanyang sanggol na si Raydan. Para saan ba ito? Yung cellphone. Saan mo ginagamit? Pag minsan po ay pang ilaw namin mag-ina. Pang ilaw ninyong mag-ina sa gabi? Opo, pag hindi po umiinit ng matino. Malaking tulong din daw ang cellphone kapag nagkakasakit ang kanyang anak. Para kay Ann, ang cellphone ang tanging paraan para matawagan ang kanyang asawa na nagtatrabaho sa bayan. Ano, kunin ko na to Ito ba? Ito pong power bank. Ito, may charge na to? Yung isa lang po ang wala. O di kunin na natin. Ano po i-charge namin? Itong power bank. 0% na. Pang ilang araw to? Itong power bank. Tinitipid ko po ay maabot po na 1 linggo. Pag tinitipid. Sige, charge namin. Pero hindi lang kawalan ng kuryente ang problema rito. Aanhin mo nga naman ang cellphone kung wala namang signal. Para makakuha ng signal, kailangan pang umakyat sa bahaging ito ng bundok. Kasi po, pag mga wala, halimbawa po, naubusan sila ng budget, ng gaya ng bigas, mga pangangailangan sa bahay, tatawag po sila sa amin para makadalahan po namin sila. Ay, Biyernes nga pala ngayon, nasa bahay sila. Harap din sa signal. Hindi po, nagre-ring lang po. Pero bigo siyang makausap ang kanyang pamilya ngayon. Susubukan na lang daw niyang muling umakyat ng bundok kinabukasan. Wala na, charge na. Okay. Ay, sa'yo lahat ito? Hindi po. Naipon mo rin. Okay. Matapos naming makolekta ang mga cellphone at power bank na ipapacharge ng mga katutubong dumagat sa kabilang barangay, So, ibababa na ngayon natin lahat itong mga flashlight na ito. Lakad na tayo, baka abutan tayo ng dilim. Marami kaming flashlight pero walang ilaw. muli kaming bumaba ng bundok para pumunta sa charging station. Kasama ko sa paglalakad ang mga batang makikinood daw ng TV. Bukod sa pag-charge ng cellphone at saka ng flashlight, may isa pang pakay sa bayan ngayon yung mga taga Sitio Iligan. Ito, kasama ko dito, may ilang mga bata. Makikinood sila ng TV doon sa mga bahay-bahay doon. Kuya! Ayun! Wala pa tayo. Paano na? May charge pa akong mga cellphone tsaka flashlight. Gawa natin ang tuman. Malambot pa rin, ate! Ay, maglagay ka ng kahoy. Gano'n na ba ako kabigat, kuya? Yan, kasi nga ma'am, marami na tayo ngayon. Malambot pala yun. Inabot din ng kalahating oras ang aming pagbaba sa bundok. Nang makarating sa Pampang, nagbangka na kami patawid sa kabilang barangay. Mga katutubong dumagat din ang may-ari ng mga bangka rito. Pagdaong namin sa Pampang, may nag-aabang ng motorsiklo para masakyan namin papunta sa charging station.
At makalipas ang ilan pang minuto, narating namin ang barangay kung saan kami makikicharge. So, andito tayo ngayon sa Barangay San Lorenzo. Mga 30 minutes yung layo doon sa Pampang kanina. Dito na tayo makakapanood ng TV at makakapag-charge. Tara! Kuya July, tara! Mga katutubong dumagat din ang nakatira sa itinuturing nilang charging station. So ito yung pabahay ng Napocor para dun sa kanyang mga empleyado. Kaya yung kuryente dito ay libre para sa mga empleyado. So dito rin nakikicharge yung mga katutubo. Pinahintulutan sila ng pamunuan ng Angat Watershed na tumira sa lugar na ito. Libre ang kuryente at tubig dito. Kaya hindi na sila naniningil sa tuwing may gustong makicharge sa kanila. O tara, charge na! May extension pa? Importante ito flashlight kasi gagamitin nyo ito. Ito kumakarga na. Charge na po, ma'am. Charge na yun. Sa taas nun. May isa pa USB dyan. At syempre dahil may kuryente rito, kasama na rin sa dinarayo ng mga residente ng Sitio Iligan ang kahit papano'y malibang sa panunod ng telebisyon. Ang hydroelectric power plant ng Angat Dam ang isa sa pangunahing pinagkukunan ng kuryente ng buong Metro Manila. Nakalulungkot isipin na ang mga katutubong nakatira mismo sa paligid ng Angat Watershed Forest Reserve sa Bulacan, hindi man lang nabibiyayaan ng kuryente. Ayon sa 2023 Census on Population and Housing, mahigit 11 milyong Pilipino o 2.4 million households sa Pilipinas ang walang access sa kuryente. Kung may access man, pasulput-sulput lang o di kaya'y hanggang 4 o 6 na oras lang sa isang araw ang kanilang kuryente. We have electrified over 15.018 million household customers of electric cooperatives. We have gathered that there is a potential increase of 0.95% a year, of which we are targeting 100% by 2028. Yes, we are covering the IP communities, both in Luzon, Visayas, and Mindanao. Pero bakit nga ba hindi kasama sa mga nabigyan ng linya ng kuryente ang Sitio Iligan, gayong nasa paligid lang ito ng Angat Dam? Paliwanag ng Department of Energy, deklaradong protected area daw kasi ang Sitio Iligan. Ibig sabihin, hindi maaaring magputol ng puno o magtayo ng anumang istruktura rito. So meron diyang mga watershed areas. Protected area ang deklarasyon dyan. At hindi pinapayagan na magkaroon ng kahit na anong development doon sa loob ng watershed. In case siguro ng mga communities na nandun talaga sa watershed area, ang pwedeng maging first act natin is makapag-coordinate tayo sa DENR. Pwede bang payagan sila? Pero pupunta ka pa rin sa munisipyo kasi kailangan mo ng electrical permit at saka yung certificate of occupancy. Kasi kailangan mapatunayan ng ating distribution utilities na bago ka bigyan ng serbisyo, ikaw ay legitimate na resident ng lugar. Ipinaalam namin kay July na maaari silang makipag-ugnayan sa DENR para magkaroon sila ng kuryente. Unang-una nga po, ma'am, mas maganda sana ang kuryente, kaya lang medyo matagal siyang proseso. Ang nga po nila, yung pagpapadaanan po, ma'am, kasi po tubig. Hindi nga alam kung saan dadaan yung kuryente. Kaya po parang matagal siya. Nahihirapan din po. Kaya ang tanging hiling ng mga katutubo, sana magkaroon na lang sila ng solar panels. Pag nagkaroon po kami ng solar panel na gano'n, okay na po. Parang bang, kasi una-una, hindi natatawid ang mga bata. Kahit sino sa amin para mag-charge. Dito na, pwede naman mag-charge doon.
Ginabi na kami sa pag-charge ng mga cellphone, powerbank at flashlight. Doble ingat sa daan papalik ng sityo. Bukod sa liwanag ng buwan, aasa lang kami sa liwanag ng mga dala naming flashlight. Pagdating sa sitio Iligan, isa-isa nang ipinamahagi ang bagong charge na cellphone at flashlight. Salamat. Si Ann magagamit ng muli ang kanyang cellphone para hindi na siya nangangapa sa dilim sa pag-aalaga sa kanyang anak. Pag may charge ko yung cellphone ko ay hindi ko po iniisip na papadala ko na agad sa kanila at malulubat na. Kaya pag may charge ko yung cellphone ko, tinitipid ko po. Para po pag minsan na iniilaw po namin. Nakalulungkot isipin na sa panahon ng makabagong teknolohiya, may mga komunidad pa ring naiiwan sa dilim. Sana dumating ang araw na hindi na aandap-andap ang pag-asang magkaroon sila ng liwanag. Dahil sa lakbay tungo sa kaunlaran, dapat walang naiiwan. Ako po si Cara David. Ito ang Cara Docs, ang kwento sa bawat numero.